Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ang tangi kong pag-ibig. You probably haven't heard these in the last 50 years or at all. They're called kundiman songs, a genre of traditional Filipino love songs first heard in the 1800s. It springs from the kumintang, a true indigenous pre-colonial style of courtship or bridal song from the Tagalog region. Many confuse the kundiman with the harana. Understandable, but there are differences. Wikipedia says it's the traditional way of serenading. But they differ in time and structure, the kundiman having a moderate 3/4 time, beginning in a minor key and ending in the parallel major. Filipino musician Floranta Aguilar says the harana is straightforward and simple, always has a guitar solo intro, and authentic ones put the singer in the act of serenading, like Dungawin Mo Hirang. He says a notable difference, it's fatalistic lyrics. Kaawa-awang tao or sitwasyon where the lyrics portray one's choices or actions make no difference because everything is left to fate. Sabi niya, kadalasan ang mga nganta ng kundiman ay heartbroken or sawi. Mahirap lang at ang tanging alay niya ay ang kanyang walang kamatayang pag-ibig. Is willing to suffer for his love, even die for it. As seen in the lyrics Jose Rizal wrote in his kundiman, ibubuhos namin ang dugot babaha, matubos nga lamang ang sa amang lupa, portraying his intense love for country. From its basic form, Filipino composers such as Francisco Santiago and Nicanor Abelardo put poetry to music and formalized the art song, the Western style of vocal music composition. More than half a century ago, they were popularized by the queens of kundiman, Conching Rosal, Silvia La Torre, and Atang Dalarama. Sikat din sa pag-awit ng kundiman sina Rick Manrique Jr., ang mabuhay singers, and of course, the king of kundiman, Ruben Tagalog. You might not hear this authentic art form out of the radio anymore, but I hear it does on a particular app. Might be cool to listen to, learn from, maybe even sing to your grandma or grandpa or for yourself. A way to connect with the heart-rending roots of something truly Filipino. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. RP3 Alert. RP3 Alert. Land, air, and sea. Lahat ng mga pangyayari at latest updates sa kalupaan, himpapawid at karagatan. Gagalugarin. RP3 Alert. Aktibong nag-uulat para sa masang Pilipino. Hatid ang mga balita at serbisyo para sa pagbabago. RP3 Alert. 1278 AM. Isang imawas, nabitong natalibong, may pakiduk-kiduk kapagat, titig sa mga sigi, labyog sa mga kamo, labi na kung tsatsaan tukan, kita'y ningi kagay. Sumayaw, kayo pa'y sa lawas, labi ko natalibong, may pakiduk-kiduk kapagat, titig sa mga sigi, labyog sa mga kamo, labi na kung tsatsaan tukan, kita'y mingi kagay. Mayaon palingilingi, mayaon pauroy-uroy, mayaon paliad-liad, ngan patuwad-tuwad. Halapi kahibirahi tsatsahi, kay bangi sa buwas wala na mungkin ini, salit-saling abot ibagong insiki,
bisan sa maibas ang bulong sinsiing. Malapi kahibirahi tsatsyahi, ikemot imubot ngan toda-todahi, kay basing ganahan ang padis mo temi, sumaya si Puerte. Mayaong palingilingi, mayaong pauroy-uroy, mayakat paliat-liat, kan patuwat-tuwat. Alapi kahibirahi tsatsyahi, kay bangis sa buwas wala nagutin ini, salit-saling abot ibakot insiki, bisan pa maibas imulong sinsiki. Alapi kahibirahi tsatsyahi, ikemot imbubot ngan toda-todahi, kay basi kanaanan padis mo permi, sumayaw si Puerte. Kakupay mo sumayaw, kay upay sa nilawas, tabi ko na talibo, may pakitu-kitu kapagat, pitik sa imanga sigi, labyog sa imanga kamot, labi na kung tsatsaan tukar, kita'y ningigagay. Upay mo sumayaw, kay upay sa nilawas, labi ako natalibo, may pakitu-kitu kapagat, pitik sa imanga sigi, labyog sa imanga kamot, labi na kung tsatsaan tukar, kita'y ningigagay. Mayaon palingilingi, mayaon pauroy-uroy, mayaon paliat-liat, kan patuwat-tuwat. Alapi kahibirahi tsatsyahi, kay bangis sa buwan wala nagutin ini, salit-saling abot ibot insiki, bisan pa maibas impulong sinsiri. Alapi kahibirahi tsatsyahi, ikembot imbubot ngan tuda-tudahi, kay basi ganaanan padis mo permi, sumayaw si Puerte. Haba na. Naka 4 minutes na tayo. Kuya, bati ka. Waray. Naligaw na ako. Oy, Nick, kumati ka. Waray ini. Maupay ang gabi sa iyong atanan, mga kabayan. Sige. Yeah, ikaw. Ang gandang hapon po, ang gandang gabi po sa inyong lahat. Masayang pakikinig po. Magandang gabi po. Ito na naman po kami para ipasayahin. Salamat Naintindihan po. niyo ba yung kinanta namin? Sa mga kababayan natin, mga waray iton. Julius, Katik-tikman na rito eh. Waray gad din eh. Waray gad. Yun, pinasasaya lang namin po kayo, no? Kada Sabado mag-iisip tayo ng mga kanta na mabibilis at para maging inspirasyon sa pagluluto ng mga hapunan natin. may mga kundiman din tayo. Opo, may mga kundiman talaga kasi yun ang talagang natin, yung team natin. Cecil, kundiman nakakanta. Yun, si Cecil Santos, kakantahin niya ang Nasaan ang Sumpa Mo? Hinahanap ko ang dati mong pagtingin sa buhay kong sinawi ng iyong pag-ibig. Nasaan ngayon ang sumpa mo sa akin na mamahalin
pag-ibig ko'y tanging sa'yo habang buhay. Ang pag-ibig ko ay tunay. Yun, si Cecil Santos, Nasaan ang Sumpa Mo? Sinong kumanta niyan, Cecil? Si Conching Rosal. Conching Si Binibin Rosal. Conching Rosal. Maraming Isa yun sa kumanda, si Conching. Ang susunod naman na awit ay si Eddie Suarez, Buhat ng Masilayan. Ola kita. Paul? Ola. Ola. Adaptation. Okay. Ola. Adaptation pala siya. Okay. Magbuhat ng ika'y aking masilayan. Ang puso ko'y hinding-hindi mapalagay. Kung hindi ka mapagmasdan, sandali man lamang. Ako'y laging magdaramdam o hirang. Di mo lang batid, iniibig kita, di mo nalalaman. Ngayon lamang naranasan ang gawang magmahal. Ang puso kong malungkutin at laging may lumbay. Anong hirap ang magmahal, umibig ng lihim. Pagkat di ko maihayag ang damdamin, pagkat nangangampang ang pagmamahal ko ay di mo pansinin. Anong hirap ang magmahal, umibig ng lihim. Pagkat di ko maihayag ang damdamin, pagkat nangangampang ang pagmamahal ko ay di mo pansinin. Walang kasing hirap ang isang katulad kong may lihim na pag-ibig. This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra Text Scams. Oplan Contra Text Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Scam. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Sa bawat tatak ng stars sa kamay ng bata, bagong kaalaman ang inyong ibinigay. Bawat proyekto at exam na kanilang naipasa, ito'y bunga ng itinuro ninyong pagsisikap at pagtsatsaga. Sa bawat iyak na kasunod ng mababang grado, kayo ang kanilang gabay para huwag sumuko.
Higit pa sa mga natutunan sa libro at markang natamo, kayo ang humuhubog sa pagkatao at kinabukasan ng ating kabataan. Ngayong National Teachers Month, we celebrate your dedication, passion, and hard work. Thank you at pagpupugay sa lahat ng teachers and educators. Mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Yung public health emergency of international concern, ang ibig sabihin niya parang alert or warning, no? Yan ang ginawa natin. Inutusan natin ang Epidemiology Bureau at ang ating Communication Bureau ng Department of Health para maglabas ng mga advisory kung ano ba ang monkeypox, paano ba itong nakukuha, at ano ang mga simptomas, no? Para pati ating mga doktor magre-refer ito for testing and confirmation at bibilangin natin yan. Mpox. Ano ang mga dapat alamin? Ang Mpox ay isang viral zoonosis o virus mula sa mga hayop na nalilipat sa tao na ipapasa ito sa pamamagitan ng person-to-person skin contact o mucosal lesions at pwede rin sa indirect contact sa mga bagay na contaminated nito. Ilan sa mga sintomas ng pagkakaroon nito ay skin rashes na nakaumbok o mukhang paltos sa mukha, palad at paa na may kasamang lagnat, namamagang lymph nodes at sore throat, muscle aches at back pains, sakit ng ulo at panghihina. Para makaiwas sa virus na ito, i-practice ang health protocols na binigay ng DOH. Pagtatakip ng bibig tuwing uubo o babahing, paghuhugas ng kamay gamit ang sabon at tubig at paggamit ng alcohol, at umiwas sa mga taong may sintomas ng Mpox. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin, Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. RP3 Alert. Umagang good vibes. Hype on the chives. RP3 Alert. Kulturang makulay, musikang pampabuhay. RP3 Alert. 1278 AM. Ang puso ko'y di na
walang hanggan. Hanggang Kailan ni Nick Corong. Yan, ako naman sa kanta. Hanggang kailan ka mag-iita? Okay, kaya pasok. Kay kipanumpa ko nga kitang duha magtiunay sa atong gugma. Abi mo kita magkadayo na kaysa gugma ko nanumpa ka. Kalit gibyaan ikaw na naghila. Maunang dagway mo kung sasamin daw mabuwag. Kay kikumot-kumot sa dakong kamot. Ang dughan mong pagkadako sa gugma. Kay kikumot-kumot sa dakong kamot. Ang dughan mong pagkadako sa gugma. Panpa ko na nga kitang duha magtiunay sa atong gugma. Abi mo kita magkadayon na kaysa gugma ko nanumpa ka. Kalit gibyaan na ikaw na naghila. Mauna dagway mo kung sasamin daw mabuwag. Kay kikumot-kumot gikumot-kumot gikumot-kumot gikumot-kumot. Di pa tapos kaya. Ipanumpa ko. Tapos na kaya. Yung kay kimot-kumot, ano yun eh, koda na yun eh. Matagal ng kanta to. Kaya lang hindi masyadong kinakanta dito sa Luzon. Pero, hindi, lagi mo siya maririnig sa Davao pag bumiyahe ka ng ng barko. Kung sino-sino na kumanta niyan eh, magikumot-kumot. Tagal na yan. Hindi, matagal na kanta yan, kuya. 12 years, wala pang pandemic, kanta na yan eh. Gikumot-kumot. Kala ko nga, bahasa eh. Pero nung pinakinggan ko, hindi, si Buano eh. Gikumot-kumot. Okay, ang ibig sabihin kasi ng gikumot-kumot, nilalamas. Kaya sabi niya doon sa Lube, gikumot. Nilamas niya yung nyog. Ganon. Ngayon, sabi niya, gikumot niya yung dakong kamot, malaking kamay daw, yung dughan, yung dibdib na malaki, maskulado. Pero malaki daw dahil sa pag-ibig. Ayun. Okay. Sunod na, kuya. Bicho-bicho. Bicho-bicho. Sa tuwing umaga tulog pa ang tao, sumisigaw na yaong tindero. Ang pinay lata ng bicho-bicho, sa singay-ngay napabangon ako. Mga kapitbahay, bili na kayo ng bicho-bicho, mainit pa. Nako, nakakapaso. Maaari ninyong tikman kung tunay nga ang aking bicho-bicho. At mainit-init pa ito. Yan ang gustong-gustong bilhin ng mga kapitbahay ninyo. Bago maubos, bili na kayo. Ano? Mama, masarap ba ang lasa? Oo. Masarap. Hindi siya maanta. Sa almusal ko'y laging bicho-bicho. Nalalaki na ang sikmura ko. Ngunit ang hanap ko rin bicho-bicho. At ngayon ay laging parasyo. 5 dosena, 7 dosena. Ayan, kunin mo na, pati lata. Maaari ninyong tikman kung tunay nga ang aking bicho-bicho. At mainit-init pa ito. Yan ang gustong-gustong bilhin ng mga kapitbahay ninyo.
bago maubos, bili na kayo. Sa tuwing umaga, tulog Pa ang tao, sumisigaw na yaong tindero. Ang bibig niya'y lata ng bityo-bityo, sa ingay niya'y napabangon ako. Sa dalawa, Tatlo, Aba, nawawala na yata ako dito, maaari na niyong tingnan ang tunay nga ang aking bityo-bityo. At mainit-init pa ito. Yan ang gustong-gustong bilhin ng mga kapitbahay ninyo. Bago maubos, bili na kayo. Ay sarap ng bityo-bityo, Lalo na tumbaga-baga. Ito ba ang bityo-bityo? Pwede tayong magsalo. Ayun, ang bityo-bityo. Cecil, yung mga nakikinig sa atin, yayain mo. Ayan, ang mga sinashoutout ko po ang mga Santos family na nasa Cruz Naligas, gayon din po sa barangay namin sa Kaunlaran. Sana po ay nakikinig at nasisiyahan sa aming mga nakahandang awitin na aawitin pa ulit. Oh, yan. Sige, ikaw kuya. Yedi. Hindi ka nababati? Nakikinig na kaya. Sige. Ito naman ay isang dueto ni Eddie Suarez at ni Cecil Santos, Sumpaan. Ti ayat. Yan, may tono na ti ayat ti maysa nga ubing. Yan. Ang minamahal ko'y ikaw lang, ako'y paniwalaan. Kung sa'yo ay mawawalay, aanhin pa ang buhay sa ating wagas na suyuan. Ay iyong maaasahan na tapat ang puso dito sa ating sumpaan. Sa buhay ay ligaya ko rin, ikaw o aking giliw, malayo sa iyong piling, ang puso'y maninimdim, kung kaya't yaring pagmamahal, sa'yo ay walang hanggan, at di rin lilimot wagas nating sumpaan. Sumpa mo't sumpa ko'y isa, magmahalan sa tuwina, at tayo ay magsasama sa hirap at ginhawa. Ay ligaya ng ating buhay, lipos ng kasiyahan, ang lahat ng iyan dahil sa ating sumpaan. Sumpa mo't sumpa ko'y iisa, magmahalan sa tuwina, at tayo ay magsasama sa hirap at ginhawa. Kay ligaya ng ating buhay, lipos ng kasiyahan, ang lahat ng iyan dahil sa ating sumpaan.
Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino. Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society. Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa. Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan. Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad. Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulan. Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas. Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat. Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Ingatan ang sarili mula sa banta ng pertussis. Ang pertussis o whooping cough ay isang nakakahawang bacterial respiratory infection na dulot ng Bacterium Bordetella pertussis o Bordetella parapertussis. Ito ay may sintomas ng pag-ubo na may kasamang mababang lagnat at sipon na maaaring magtagal ng 1 hanggang 2 linggo. Madali itong naipapasa sa kahit kanino sa pamamagitan ng pag-ubo at pagbahing. Ang pertussis ay nagagamot ng antibiotics pero mas mainam pa rin na magpabakuna para ito ay maiwasan. Ayon sa Department of Health, inaasahan na darating mga karagdagang bakuna sa mga susunod na buwan. Gayunpaman, una nang protektahan ang sarili na huwag mahawa o makahawa ng pertussis sa pamamagitan ng pagpapanatili ng good personal hygiene o pagsusuot ng face mask. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. VOG. Ito ay isang uri ng air pollution na galing sa pulkan. Ito ay nagtataglay ng sulfur dioxide na kapag nalanghap ay maaaring magdulot ng pag-ubo, hirap sa paghinga, pangangati ng lalamunan, paninikip ng dibdib at iritasyon sa mata. Mapanganib ito para sa mga taong may hika, sakit sa baga, sakit sa puso, matatanda, buntis at mga bata. Anong mga dapat gawin kapag may VOG? Iwasan ang outdoor activities. Kung kinakailangan lumabas ng bahay, magsuot ng N95 face mask. Kung may iritasyon sa mata, dahan-dahang banlawan ang mata gamit ang malinis na tubig. Dalasan ang pag-inom ng tubig kung sakaling makaranas ng paninikip ng dibdib o hirap sa paghinga. At kung patuloy na mahirapan sa paghinga, dalhin ang pasyente sa pagamutan. Maging alerto at ingatan ang sarili mula sa panganib na hatid ng VOG. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Sa bawat tatak ng stars sa kamay ng bata, bagong kaalaman ang inyong ibinigay. Bawat proyekto at exam na kanilang naipasa, ito'y bunga ng itinuro ninyong pagsisikap at pagtsatsaga. Sa bawat iyak na kasunod ng mababang grado, kayo ang kanilang gabay para huwag sumuko. Higit pa sa mga natutunan sa libro at markang natamo, kayo ang humuhubog sa pagkatao at kinabukasan ng ating kabataan. Ngayong National Teachers Month, we celebrate your dedication, passion, and hard work. Thank you at pagpupugay sa lahat ng teachers and educators. Mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. RP3 Alert. Lagay ng trapiko. Flight status. Sitwasyon sa mga pantalan. Land, air, and sea. Tututukan. Round the clock. RP3 Alert. Shout out sina Walter Sunyo, mga Sunyo family, Aquino family, Reyes family mula sa Rosario, Batangas. Nire-request niya Mamang Sorbitero. Magandang gabi rin kila Ati Bioli Yap at saka sa mga tagapakinig natin sa Dubai at saka sa UAE. Higit sa lahat sila Raj at saka si Violeta Rajendra. Cecil Santos, Banal na Pag-ibig. Pagkat ang pag-ibig ko'y banal, aking
at sa'king dibdib. Tanging ikaw ang laging nasa isip, kahit sa'king pagtulog ay napapanaginip. Ang buhay ko na ikaw ang pag-asa, ligaya kong makapiling kita at sambahin kahit sa alaala, pagkat ang pag-ibig ko'y banal, aking sinta. Tanging ikaw ang laging nasa isip, kahit sa'king pagtulog ay napapanaginip. Ang buhay ko na ikaw ang pag-asa, ligaya kong makapiling kita at sambahin kahit sa alaala, pagkat ang pag-ibig ko'y banal, aking Cecil Santos. Susunod naman si Eddie Suarez, o Pag-ibig, Bakit Ganyan? Nagtatanong ka ba, kuya? Nagtatanong ka? Ikaw na. Okay. Rick Manrique Jr. O pag-ibig, bakit ka ganyan? Pag pumasok sa puso ni iman, hahamakin lahat ng bagay upang masunod ka lang. May pag-ibig na mapaglaro, minsan na may mapagbiro, kung kailan tapat sa pagsuyo, saka naman lumalayo. Yan ang pag-ibig, minsan naman ay kahit tamis, lalo na kung wagas ang pag-ibig ay matahimik. O pag-ibig, bakit ka ganyan? Ang iwaga mo'y walang katapusan. Kung walang pag-ibig ang sinuman, parang wala na rin buhay. Yan ang pag-ibig,
pag-ibig ang sinuman, parang wala na ring buhay. Kung walang pag-ibig ang sinuman, parang wala na ring buhay. Ayan, si Eddie Suarez, O Pag-ibig, Bakit Ganyan? Si Nicorong, aawitin naman niya ang Ikaw Pala Giliw. Ako sana'y di-ibig sapagkat yaring puso sa hiwaga ng pagsinta ay takot marahuyo, subalit ang tingin mong may pagsuyo ay gayumang kumakaway sa puso kong lumalayo. Dinaya ko ang damdamin upang ika'y limutin. Lumimot man ako giliw, ang hanap ko ikaw pa rin. At kung limit man ako, di kita sisisihin, sapagkat ang aking mahal, ikaw pala giliw. Dinaya ko ang damdamin upang ika'y limutin. Lumimot man ako giliw, ang hanap ko ikaw pa rin. At kung nagdusa man ako, di kita sisisihin, sapagkat ang aking mahal, ikaw pala giliw. Sa bawat tatak ng stars sa kamay ng bata, bagong kaalaman ang inyong ibinigay. Bawat proyekto at exam na kanilang naipasa, ito'y bunga ng itinuro ninyong pagsisikap at pagtsatsaga. Sa bawat iyak na kasunod ng mababang grado, kayo ang kanilang gabay para huwag sumuko. Higit pa sa mga natutunan sa libro at markang natamo, kayo ang humuhubog sa pagkatao at kinabukasan ng ating kabataan. Ngayong National Teachers Month, we celebrate your dedication, passion, and hard work. Thank you at pagpupugay sa lahat ng teachers and educators. Mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Alamin, ito ang walang pasok guide batay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Sa panahong may bagyo, automatic na walang pasok for all levels sa mga lugar na may nakataas na Tropical Cyclone Wind Signal o TCWS No. 1, 2, 3, 4 at 5.
Automatic suspended naman ang klase at trabaho kung ang TCWS ay inilabas sa oras na nagsimula na ang klase. Para sa mga lugar na hindi kabilang sa TCWS, ngunit nakararanas ng malakas na hangin o ulan, nakadepende kay Mayor o kay Governor ang desisyon sa suspensyon. Tandaan, sakop lamang ng DepEd order na ito ang levels K-12 sa mga pampublikong paaralan, ngunit may option naman ang mga pribadong paaralan, state or local universities and colleges na sundin ito. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. RA3 Alert. Lagay ng trapiko. Flight status. Sitwasyon sa mga pantalan. Land, air, and sea. Tututukan. Round the clock. RA3 Alert. Pagkapait di ay nga bation sa dughan, diin ang gugmata way kagawasan. Apan ang kunun ko ang katungod sa paghigugma. Higugmaon ko ikaw bisan sa gulang. Pagkatamis unta nga bation, kun wala pa'y utlanan ang gugma. Ang imong pahiyom magpabilin ning dughan. Andumon ko ikaw bisan sa gulang. Apan ang kunun ko ang katungod sa paghigugma. Igugmain ko ikaw bisan sa gulang. Pagkatamis unta nga bation, kung wala pa'y utlanan ang gugma. Ang imong pahiyom magpabilin ning dughan. Handumon ko ikaw bisan sa gulang. Handumon ko gayud bisan sa yan, para kay baby. Bisan sa damgulan. Nalilito ko yung ang imong pahiyom. Kasi yung pahiyom, ngumingiti siya. Magandang ngiti. Yung maganda niyang ngiti, sabi niya, parang nag-iiwan sa puso niya ng alaala na kahit lang mapanaginipan niya. Wala kayang nangyari sa kanila, Nick? Umiiyak si Nick eh. Pagdating doon sa imong pahiyom. Kuya, doon na tayo sa Balot Penoy. Halos araw-araw sa tapat ng aming bahay, mayroong isang babaeng lagi nang nagdaraan. Sulong ay bilang
ito sa gitna ng daan. Balot, Penoy, balot. Bili na kayo ng itlog na balot. Sapagkat itong balot ay mainam na gamot sa mga taong laging nanlalambot. Balot, Penoy, balot. Bili na kayo ng itlog na balot. Sapagkat itong balot ay pampalipas ng pagod at mabisang pampalakas ng tuhod. Araw-araw sa tapat ng aming bahay, mayroong isang babaeng lagi nang nagdaraan. Sulong ay bilao, kung lumakad ay paimbay, at ang wika ay ganito sa gitna ng daan. Balot, Penoy, balot. Bili na kayo ng itlog na balot. Sapagkat itong balot ay mainam na gamot sa mga taong laging nanlalambot. Balot, Penoy, balot. Bili na kayo ng itlog na balot. Sapagkat itong balot ay pampalipas ng pagod at mabisang pampalakas ng tuhod. Sa tapat ng aming bahay, mayroong isang babaeng lagi nang nagdaraan. Sulong ay bilao, kung lumakad ay paimbay, at ang wika ay ganito sa gitna ng daan. Balot, Penoy, balot. Bili na kayo ng itlog na balot. Sapagkat itong balot ay mainam na gamot sa mga taong laging nanlalambot. Balot, Penoy, balot. Bili na kayo ng itlog na balot. Sapagkat itong balot ay pampalipas ng pagod at pamisang pampalakas ng tuhod. Penoy balot, Penoy balot, Penoy balot, balot, balot dyan. Ano bang kaibahan ng Penoy sa balot? Kasi hindi nila naintindihan eh. Ang pagkakalam ko dyan, yung Penoy, para ring itlog. Pero, yun. Tsaka walang sisiw. Yung balot may sisiw. Meron akong trivia dyan eh. Kasi meron akong kaibigan nung araw, ewan ko kung buhay pa to si Ian Eckler, na German, na taga Las Piñas. Nung gabi, nagtitinda, blood. Naku, nagulat ang German. Kasi yung blood sa German ay dugo. So, ang tanong niya sa akin, ano ba yan, Tony? Sabi niya sa English, German, mga Pilipino ba? Mga vampira? Sabi sa akin. Sabi ko, hindi. Blood yung sinasabi mo. Das Blut, dugo. Ang sinasabi niya, balot, hindi blut. Kaya nagkagulo-gulo doon. Pero mabait yung German na yun, mabait. Hindi ko lang alam kung buhay pa siya o patay na siya. Kuya, malapit na tayo. Oo nga. Hanggang sa... Hanggang sa Sabado pong muli. Yan. Lagi po kayo makinig sa amin. Sige, si Nick. Mo pa yung gabi sa iyong tanan, mga kababayan ko dyan, San Roque, Pambuhan. Kaya dumadami yung mga Pilipino eh. Tanan ka ng tanan eh. Ikaw. Mali po hanggang sa Sabado ulit. Marami pong salamat. Ayun, dagang salamat sa inyong tanan. Labi na sa mga nagkuan na naminaw sa atong tulumanon karong gabi una. Kundi man at iba pa, pero mahaba pa yung oras natin. Meron pang 1 minutes. At inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe po kayo sa YouTube channel natin, Tony Sue Vega,
para masundan nyo ito na kumakanta kami live. No? Pero naka-ano siya, naka-tape. Yung request pala niya. Yung request pala sa kanya. Ay, yung request mo ni Walter Sunyo, Mamang Sorbetero. Di ba nakakanta mo na yun? Nakanta na natin yun. Sige. Kuya Eddie, may sasabihin ka pa? May sasabihin ka pa? Hindi, ni-intro kay Ang bilis ng oras, di ba? Parang wala lang. Sa tuwa gusto ko lang sabihin sa kanila na minsan ay pagpaumanhin niyo po kami dahil kasi ito po ay live, hindi po kami nakakapag-ensayo. Exercise naman, ensayo. Kamukha yun sa akin, first time ko kinanta yan sa Damgo lang. Hindi familiar sa akin. Hindi ko kabisado. Meron mga nagre-request pero hindi ko na kailangan sabihin mga pangalan nila kasi sila ay ayaw magpabanggit. Ay ambot. Nick, ikaw. Ay, yung yung mga pamangkin ko dyan sa Canada. Mga pamangkin ko dyan. Kinukumusta ko kayo lahat, pati yung mga apo ko dyan. Sige, hanggang sa Sabado, mga kaibigan, kundiman at iba pa. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ang tangi kong pag-ibig. You probably haven't heard these in the last 50 years or at all. They're called kundiman songs, a genre of traditional Filipino love songs first heard in the 1800s. It springs from the kumintang, a true indigenous pre-colonial style of courtship or bridal song from the Tagalog region. Many confuse the kundiman with the harana. Understandable, but there are differences. Wikipedia says it's the traditional way of serenading. But they differ in time and structure, the kundiman having a moderate 3/4 time, beginning in a minor key and ending in the parallel major. Filipino musician Floranta Aguilar says the harana is straightforward and simple, always has a guitar solo intro and